Bago pa magka-COVID-19, pangarap na ng mag-asawang Jeffrey at Cheryl na makapunta sa Netherlands. Hindi pa kami nakakapunta, pero in the near future sana after ng pandemic makapunta kami sa Netherlands. Dahil hindi makalipad pa Netherlands ang Netherlands, tila dinala nila rito sa Pilipinas. Ang kanilang 5 ektaryang lupa sa Lipa City sa Batangas na taniman talaga ng lanzones at nyog, pinalagyan nila ng windmill, farm barn, swimming pool at mga tupa. Feeling Netherlands talaga. Since nag-start talaga kami ng events place, ang gusto talaga namin medyo country style eh. Rinig namin ay very picturesque yung lugar or Instagrammable. Tagali pa kami, pero ngayon lang namin nalaman na meron pala ditong ganito kaganda. Parang Netherlands, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Ang magkasintahan ngang ito, dito na piling mag-prenup shoot. Naghahanap po talaga kasi kami ng location na maganda yung background and yung feel is more country style, especially yung ambience. Para kami nasa ibang bansa. Yun nga lang, pagputok ng Taal na sinundan pa ng pandemya, natigil ang kanilang operations. During COVID, as much as possible, ayaw mo na mag-spread yun eh. Kasi even though kikita ka for a certain amount of time, yung long-term effect naman niya na mas malala pa ang possible outcome. Pero simula nung i-lift ang General Community Quarantine o GCQ sa Batangas City, bukas na uli sila. Yun nga lang, meron silang paalala. Bago pumasok, kinukuha na namin temperature, and we also have sanitizing station, and of course, mask. Limited pa rin na nakakapasok dahil nga meron tayong capacity lamang for the safety of our customers and our staff, of course. Nito lang nakaraang linggo, inilunsad ng Department of Tourism ang kampanyang Have a Safe Trip Pinas, kung saan bukas na ang ilan sa mga sikat na tourist destinations. Safe Trip Pinas is a campaign showcasing how it is to travel under the new normal. Because of COVID, 4.8 million jobs were affected. When you visit the tourist spots, you restart tourism, you give jobs back. Ang isa pang nagbukas sa pasyalan dito sa Medellin, sa Cebu, ang Isle of Medellin, kung saan ang mga tubo rito kaya raw mamulaklak. Ang mga bulaklak na ito, kapag nagsama-sama at namukadkad, magiging ganito kaganda. Sa dami ng mga bulaklak rito, kahit saan ibaling ang iyong paningin, ang tanawin blooming. Maihahalin tulad sa Jeju Island ng South Korea. From the boundary of the city of Bogo and Medellin, that's a 7.5 kilometers highway. Pero yung isle talaga is just a 3 kilometer stretch. Every weekend po, hundreds of riders bumibisita sa Isle of Medellin. Ayon sa mga tapasero o yung tawag sa mga nag-aani ng tubo, ang mga namumulaklak ritong tubo, mga matured o yung hindi gaanong matatamis ang katas. Pa rin asuka lang namumulaklak ng tubo. 9 na buwan ang hinihintay para ito'y mamulaklak na nalalanta makalipas lang ang 1 buwan. Kaya samantalahin na raw ngayong season ito. Yung sa Isle of Medellin, it's already about 3 weeks. So a matter of 1 week or 2, it will die down. Wagi ko kay bawo na kay ilahara man ang gipuspos gud kay naging kuan man. Kauyon siguro sila ni mga buwak sa tubo. 10 minuto naman mula sa Isle of Medellin, matatagpuan ang bamboo forest na aakalain mong nasa Kyoto, Japan ka. Para pandagdag Japanese feel, pwede ka ritong magrenta ng kimono. Marami nang pumupunta dito na mga tourists na gusto nila mag-wear ng costume kasi we told them that it's a Japan feels. Pero ang pasyalang ito, alam nyo bang aksidente lang daw nadiskubre? Yung bamboo forest, nag-umpisa noong ang aking amo, nagtanim siya ng saging. Kailangan ng mga kawayan na pangsuporta ng saging na may bunga. Nang dinadayo na ito, hindi na namin hiniharvest. Yung amo ko, may plano siya na lagyan ito ng ilaw para tuwing gabi magandang tingnan. Yung mga tao na pumunta dito, pinapayuan lang namin sila na yung protocol, susundin lang namin. Yung mga face mask, washing hands, social distancing. Christmas is in the air naman sa bahaging ito ng Bukidnon dahil sa mga nakatanim ritong 50,000 pine trees.
para malibot at mapagmasdan ang ganda ng pine trees, pwede kang sumakay ng Razorback Mountain Coaster. First in the Philippines ang mountain coaster na ito. Ang bayad, 400 hanggang 600 pesos para sa 2 minutong ride. Yung mga mountain coaster kasi, it is actually unique to most of Europe and the Americas. Yung aming supplier, naisipan niya, mag-imbento siya ng ride na gagamitin yung slope ng ski slope ng bukid. Itong cart na to, even the truck is imported from Europe. Meron kaming technicians from Austria nag-install talaga nito. Sinisiguro rin nila ang kaligtasan ng mga bumibisita rito sa gitna ng pandemya. There has to be at least 30 meters separation between carts. Standard na rin namin na after every ride, nagdi-disinfect din kami doon sa aming mga equipment. Paalala muli ng DOT. Yung basic protocol would be you have to wear a mask at wear your face shield, always keep a distance, and always wash your hands. But it differs also for every LGU. Except for Boracay, most tourist destinations ask for a negative RT-PCR 48 to 72 hours before travel. Wala pa ang bakuna kontra COVID-19 sa bansa, kaya huwag makampante. Pero kung babiyahe man sa mga pasyalan sa Pilipinas, maging responsabling turista. Ang sa gayon, muli na nating malibot ang Pilipinas ng ligtas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.